Mahigi-4 na taon na ang lumipas mula nang misteryosong mawala ang ilang sabungero sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Hanggang ngayon, patuloy ang panawagan ng mga pamilya para sa hustisya. Ngunit nitong mga nakaraang araw, muling uminit ang usapin matapos pangalanan ng isang whistleblower, ang negosyanteng si Charlie. Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto bilang umano'y sangkot sa pagkawala ng mga ito. Nagsimula ang lahat noong 2021 hanggang unang bahagi ng 2022 kung saan iniulat ang sunod-sunod na pagkawala ng hindi bababa sa 34 na sabungero mula sa iba't ibang lugar gaya ng Laguna, Bulacan at Manila. Karamihan sa kanila ay huling nakitang buhay habang nasa sabungan o papunta sa sabong-related na transaksyon. Ang isyu ay umani ng pambansang atensyon at agad na pinangunahan ng Department of Justice at ng Philippine National Police ang investigasyon. Sa mga pagdinig ng Senado, inilabas ang ilang CCTV footage, testimonya ng mga pamilya at koneksyon sa ilang e-sabong operations. Gayunpaman, nananatiling walang malinaw na resolusyon hanggang ngayon. Kamakailan sa isang panayam ni Emil Sumangil ng GMA News, lumutang ang isang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Sa kanyang salaysay, idinawit niya sina Atong Ang at Gretchen Barreto sa diumano'y operasyon kung saan konektado ang pagkawala ng ilang sabungero. Ayon sa kanya, may mga hindi pangkaraniwang aktibidad at pangyayaring may kaugnayan umano sa e-sabong, kung saan umano'y may kaalaman o pagkakasangkot ang mga nabanggit na personalidad. Nito lamang Hunyo 2025 sa pahayag ng whistleblower ay sinabing posibleng wala ng buhay at inilibing sa Taal Lake ang mga nawawalang sabungero. Ayon pa sa kanya, halos 100 katao umano ang napatay, malayo sa naunang ulat na 34 lamang ang nawawala. Sa affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero. Testa na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Agad namang itinanggi ng kampo ni Atong Ang mga paratang. Sa isang pahayag, mariing sinabi nilang walang basehan, pawang kasinungalingan, at malisyoso ang mga akusasyon ni Patidongan at Alan Bantiles, alias Brown. Dahil dito, naghain na si Ang ng formal na reklamo sa Office of the City Prosecutor ng Mandaluyong laban sa dalawa. Ang mga isinampang kaso ay kinabibilangan ng attempted robbery with violence and intimidation, grave threat, grave coercion, incriminating innocent persons at slander. Giit ng kampo ni Ang mga paratang ay labag sa katotohanan at walang anumang koneksyon si Mr. Ang sa nasabing krimen. Dagdag pa nila, ang isyong ito ay nagdulot ng matinding stress at kahihiyan sa kanyang pamilya. Nanawagan din ang kampo ni Ang sa publiko at media na huwag agad humusga o magpakalat ng impormasyong walang sapat na ebidensya. Ang hustisya ay dapat nakabatay sa katotohanan at hindi sa haka-haka. Sa panig ni Gretchen Barreto, wala pa siyang opisyal na pahayag ukol sa isyong kinasasangkutan ng kanyang pangalan. Habang tumatagal ang kaso ng mga nawawalang sabungero, lalong tumitindi ang hinagpis ng mga pamilya na hanggang ngayon ay umaasang mabibigyang linaw ang sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Sa likod ng bawat pangalan at headline, may mga nawawala pa ring hindi natatagpuan at may mga tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring kasagutan.